Ngayon, bakit mo lalapatan ng rules yung taong mas mataas sa'yo? Bakit hindi? Kasi... Mas mababa ka nga eh. Yes, mas mababa ako. Pero, ano na kasi relationship na usapan dun eh. Yeah, Relationship na. oh. So, even gaano kataas kang tao, you have to respect me. Okay. Hindi niya nagigets yung tanong ni Koy. Sabi ni Koy, bakit kayong mga babae, naglalagay pa kayo ng rules ninyo sa mga big shot o big fish na lalaki? Yung mga talaga namang lalaking may bubuga, may bitaw, hindi yung patambay-tambay, okay? Uso kasi yan. Most women madalas ginagawa. Gusto ko, pagdating ng 10, nasa bahay ka na. Huwag ka magiinom. Ano pa ba mga rules nila madalas? Wala kang ibang kakausaping babae. Wala akong pakialam kahit negosyo pa yan. Basta bawal ang babae kausapin. Ito ganyan. Tapos, ayoko sasama-sama ka kung kani-kaninong tropa mo, ganyan, bla bla bla. Kung ano-ano pa ang klase ng rules. Meron pang rules na, gusto ko nag-update ka palagi. O, di ba? Ginawa pa tayong reporter, di ba? Sana news anchor yung sinota nyo, di ba? Ito ay matapos na nag-disperse sila. Pagkatapos ito, hindi na sila nag-away. Nag-away sa simula. Pagkatapos ito ay nagkaroon sila ng pag-aaway na sa simula. Yung mga klase ng rules na madalas pinapa-apply ng babae sa relationship. Nakakalimutan nila na isa-isang relationship sa big fish, no? Napaka-small fish lang talaga nila. At pwede silang palitan. Nangyayari lang talaga na lumalaki yung ulo ng isang babae kapag yung big fish na lalaki nasusupot na. Kapag nabebeta male na siya, kumbaga masyado niya ng pinepedestal yung isang babae dahil sa beauty na talagang gustong-gusto niya, yung maganda-maganda kasi talaga sa paningin niya. Kaya sila nawawalan ng kontrol, napupunta yung utak nila sa babang ulo. Ganun. Kaya may mga ganitong klase ng babae na tingin niya, kapantay niya ang lalaki o tingin niya minsan, mas mataas pa siya doon. Dapat talaga hina-humble sila eh. Wala akong pakialam maganda o pangit. Especially kung maganda, dapat hina-humble sila. Dapat mga babae, binabalik sila kung ano talaga yung deserve lang nila at mawala sila sa delusyon ng pag-uutak nila. Nangyayari kasi, wala kasing rumiril talk sa mga babae. Real talk yan. Walang rumiril talk sa magandang babae. Kaya nawawala sila sa realidad. Kasi lahat ng mga nakakasalamuhan nila, pinapaboran sila mostly at inuuto-uto na lang sila kung ano-anong kabulahan. Ayaw sila real talkin kasi nga maganda. Tuloy natin. Yeah, may respect sa'yo, pero hindi ka basta-bastang re-respect ka niya as a woman. Yes. Hindi ka niya babastusin. Pero para lapatan mo siya ng rules na okay na okay yung mundo niya. Let's say, ito yung mundo niya, buong table. Darating ka, ito lang yung mundo mo. Maliit lang ang mundo. Tapos pakargo pa, 'di ba? Pero hindi 'yun masama. Kasi ganun talaga tayo kinreate. Stop na natin. Na tayong mga lalaki, magpo-provide talaga tayo sa mahal natin. Okay lang 'yun. Pero ito kasi ang totoong real talk diyan na ayaw marinig ng mga babae at malamang magko-comment sila ng masama sa akin pag narinig nila tong salitang to. Sumama ka sa big fish. Ang daming pera nun. Ikaw babae, wala kang pera. Wala kang ibubuga. Ang tanging madadala mo lang sa table yung beauty mo, maganda ka kasi. That's it. Pero hindi ko sinasabing maliitin sila ha. Sinasabi ko yung realidad, yun lang talaga. Okay, dagdag na natin yung caring, yung pag-aalaga, pag-aasikaso. Puro, yun ang totoong bare minimum. Yun, bare minimum lahat yun. Lahat ng kayang gawin ng babae para sa atin, bare minimum talaga. Ang pinakamalaking-malaki lang talaga is yung procreation, which is yung masisilang yung legacy natin gamit yung body nila. Hindi ko ito pagmamaliit hindi ko ito pagmamaliit. Science, biology itong pinag-uusapan natin. Ganun talaga. Masakit pakinggan, masakit tanggapin, pero ganun talaga. Especially kung kasama ng babae, lalaki may bitaw, may bubuga. Wala talaga siyang iuubra doon. Okay? Realidad lang tayo Real talk lang tayo. Tuloy natin. Tapos magsasabi ka, hoy, malaking mundo, eto ang rules ko. Nigets mo, ganun ang dating dun sa mga lalaking yun eh. Parang sa kanila, but, akong kailangan mo eh. Hindi ka naman namin kailangan eh. Like, kung hindi nga kita babae, goods pa rin ako. May mga babae naghahanap sa katulad ko. High value na lalaki ako eh. Nigets mo, ba't darating ka dito na maglalapat ka ng rules? May sasabihin pa siya sa dulo, sabi niya, wait. May re-rebat ka pa ba doon? Wala ka nang i-re-rebat doon sa sinabi ni Koy. Di ba? Papasok ka sa mundo ng lalaki na which is aasikasuhin ka syempre. Uy! Ay, ito na!
Lahat ng pangangailangan mo, ano kailangan mo? Bags, travel kasama ako, kapag kain na masarap, komportableng buhay, naka-aircon, magandang bahay, hindi ka nilalamok. Wala ka nang poproblemahin sa bills pag sumama ka sa matinong lalaki. Wala na talaga. Ang poproblemahin mo na lang, wag mo kaming stressin. That's it, okay? Pero bandang wala, hindi niya pa rin nagigets. Minsan sabihin pa siya eh. Sabi niya, wait. Girls, para sa inyo tong sinasabi ko. Kapag nakatagpo ka ng big fish na lalaki, malupit na lalaki, may bitaw na lalaki, at talagang mahal na mahal ka, huwag ninyong iisipin kahinaan yun. Huwag ninyong iti-taken for granted yun. Huwag kayo magte-take advantage porkit nakikita nyo mahal na mahal ka ng big time na lalaki. Kung ano-anong rules na papa-apply mo. Diba? May pagbabawal ka pang nalalaman. Nakaka-delay yan sa kaperahan ng lalaki. Nakaka-delay yan sa pangarap ng lalaki. Biruin mo, may business meeting. Nalaman mo, may babae doon sa business meeting. Natural. Secretary, madalas babae. O di, hindi mo na siya papupuntahin doon kahit milyon yung pinag-uusapan doon. Kahit kailangan niya ma-sealed yung usapan na yun, 'di ba? Yung contract na yun o kung ano man. Pero dahil sa rules mo napipigilan dahil sa childish na utak ninyo. Okay? Kaya nga ako, habang tumatagal nare-realize ko isa silang bata na nasa katawan lang ng adult. Masakit ulit pakinggan to pero yun talaga eh. Yun talaga. Pero sinasabi ba ni Soy na hindi natin sila kailangan? Mali. Kailangan pa rin natin sila. Kasi tayo ay parang yin-yang. Kailangan ng lalaki ang babae, kailangan ng babae ang lalaki. Kasi kailangan natin magparami. At hahanapin mo rin bandang huli na may magsisilang ng kamukha mo, ng DNA mo. Walang mas tatamis sa ganun. Bubuo ka ng pamilya kasama anak mo, magandang bahay, tahimik, may peace. Harmony pa rin yun. Tas may pera ka. Yun ang pinaka-endgame talaga ng buhay na to. Yun ang pinaka-goal talaga. At malibot ang buong mundo. Okay? Kasama yung mga mahal mo sa buhay. Okay? So girls, pag nakatagpo ka ng big time, wag nyo nang stressin. Maging masunurin na lang kayo. Hindi naman kayo sinasaktan. Masarap naman buhay ninyo. Wag nyo na lagyan ng drama kung naboboring kayo. Kung naboboring kayo, manood na kayo ng sine, manood kayo ng Netflix. Wag nyo gagawing Netflix yung buhay nyo. Wag nyo lalagyan ng drama. Puro drama ang buhay ninyo, di ba? Sarap-sarap mabuhay ng tahimik eh. Stay cool.